piso na 1971 na Jose Rizal. 1 million nga ba ang halaga? At yan po ang ating patutunayan, bibigyang katotohanan sa bidyong ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti tayong kalalagayan, laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay atin pong tatalakayin ang patungkol po sa katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Sabi niya, Idol, totoo ba na mahal ang piso na 1971 Jose Rizal? So, shout out sa iyo kaibigan sa nagtanong at sa mga nagko-comment po doon sa ating 1972 at 1974 na Jose Rizal. Maraming pong salamat sa inyong mga comment. Ano po, comment lamang kayo. Lahat po yan ay sasagutin ko. Kung kinakailangan patunayan natin, patutunayan po natin. Yung mga gustong magbenta niyan, may FB page tayo, doon po tayo mag-usap. Pwede po tayo mag-LBC, COD ang ating bayaran. Ganyan po ako kung lumaban pag may nagbebenta sa akin ng alahas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po ako magsasabi na yan ay bibilhin ko kung hindi ko bibilhin. Basta kung magkano sinabi ko, yun ang presyo ko. So ito po ay medyo mas controversial po ito. Itong 1971 sa 1972 at 74. So ngayon, tatalakayin po natin ang patungkol po sa pisong 1971 ni Jose Rizal. Idol, mahal po ba ito? Ang tanong ko po naman sa inyo, paano po naging mahal ang pisong 1971 ni Jose Rizal? Gayong ito ay isa lamang peke. Kaya ko pong patunayan sa inyo na ang pisong 1971, yan po ay fake. Hindi po yan original. Ngayon, kung yan ay peke, paano po yan nagmahal? Eh, ang original nga pong piso niyan, yung 1972 at 1974, gawa nga lamang po sa tanso yan eh. Kasi ang sabi ng iba, ginto daw po ang 1971, kaya daw po napakamahal. Ngayon, paano yan naging ginto? Eh, fake yan. Yung original nga na 1972 at 1974, tanso lang. Ibig sabihin ba, mas mahal ang peke sa original? Hindi pwedeng mangyaring mas mahal ang fake sa original. At hindi pwedeng maging higit ang fake kaysa sa original. Kaya nga po ginagaya ang original, ngunit hindi ito kayang lagpasan ng mga peke lamang. So, ang 1971 po ay fake at ang kanya pong content, yan po ay tanso lamang. Kaya hindi po yan mahal. Hindi po pwedeng maghalaga ng 1 million ang isang peke na pisong 1971. Ngayon, magkano po ba ang totoong halaga ng 1971 na piso? Magkano? Tingnan niyo po yung mga sample ng mga vlogger. Yan. May isa pa. Hindi ko na po kinuha yung iba. Yan po ang kanilang mga presyo sa 1971. Paano kaya naging 1 milyon yan? Ano po? Wala pong lumabas na 1971 at wala pong ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na pisong Jose Rizal na ang taon po ay 1971. 1972, 1974 lamang po ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya kung mayroon na pong lumabas na 1971, yan po ay peke. Lamang at kung meron man kayong makita na 1971, hindi niyo po yan kayang ibenta ng 1 milyon. Ang tanong ay magkano nga ba ang tunay na halaga? Ang tunay na halaga po niyan, wala pong halaga. Fake is fake. Fake is fake, wala pong halaga ang 1971.
1971. Dahil kapag nakita yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal po yan. Uhulihin po kayo kung sino man ang gumawa niyan. So, kung meron pa po niyan na lumabas, yan po ay peke. Magkano presyo? Wala pong presyo. Gusto ko pong patunayan sa inyo, napakarami pong gumagala na nagiging tupilak. Ano po? Ang lawak na po ang naabot ko sa pamimili. 15 years ba naman akong gumagala eh? Ano po? So, may nagtatanong sa akin. May mga gumagala daw, sinasabi nila sa akin. Pag naglabas daw sila ng coins, ang hinahanap daw, 1971. Wala po kayong makikitang 1971 dahil yan po ay fake. Kung may makita man kayong ilang peraso, yan po talaga ay bawal. Dahil hindi po yan ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bawal gayahin ang pera natin. Peke po yan. Makukulong ang gumawa. Pag ako presidente, bitayin ko pa yan. Yung gumawa niya pag nahuli ko. So, inuulit ko po sa inyo, wala pong halaga ang pisong 1971. Napakarami pong namimili. Mag-research po kayo sa YouTube. Napakarami 1971 na naghahanap. Pero maghanap ka po ng pwesto na bumibili 1971. Tignan ko kung may makita ka kahit kalahating pwesto o isang pwesto na pag dinalhan mo ng 1971, bibilhin. Wala pong buyer na 1971 dahil ang 1971, 100% yan po ay peke, hindi po yan gawa sa ginto, yan po ay tanso, at ang peke, fake is fake. Walang halaga ang peke. So nawa po dito sa ating video ay may natutunan po kayo. Sa lahat po ng umaasa sa pisong 1971 na yan po ay magmamahal. Kung sino man may hawak niyan. Kasi talaga po meron din po niyan lumabas, pero yan po ay gawa na po ng mga peke. Kung kayo man ay may hawak niyan, huwag nyo na pong nasain na yan po ay ibenta. Dahil yan po ay walang halaga. At doon naman sa mga walang hawak, huwag na po kayong maghanap. Magtanim ka na lang ng kamote. Sigurado, kikita ka kaysa maghanap ka po ng 1971 na wala ka namang hinahanap. Ano po? Mas mahal pa po ang 1972 at 1974 kaysa sa 1971. Yung 1974, magkano bili ko? 120 ang isang kilo. Oh, ako dala mo 1971, hindi ko po bibilhin. Hindi ako madamay. Mamaya sa akin pa mahuli yan. Nasa kamay ko di. Nayari pa ako ng ating Republika ng Pilipinas, Bangko Sentral, BSP. Ano po? Baka tayo makasuhan. Kaya kung may 1971, hindi po ako bibili. Dahil po yan ay peke. At ang 1971, inuulit ko, wala pong presyo. So, nawa po sa lahat po ng bagong dating, pakisubscribe niyo po ating channel. Kung nagustuhan niyo po, pakihit niyo po notification bell, lagay niyo po ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Kung nagustuhan niyo nga, paki-like and share sa ating mga kaibigan. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. See you on my next video. Shout out sa inyong lahat. Marami pong salamat sa mga bagong pasok at mga taga-suporta ko. God bless po. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga tatak, sa ito'y alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asalan ng ginto. Alam ko ang tapak na totoo. Walang maitatago sa usapan na ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.
Lamang ang may alam.